Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang salita. Mga kapatid, sa oras po na ito, ang pamagat po ng ating mensahe ay pinamagatang taga-saan ka ba? Worldliness robs our joy. Taga-saan ka ba? Yan po yung laging tinatanong sa atin, o karaniwan, tinatanong sa tao kapag hindi tayo masyadong namumukaan sa isang lugar o sa isang syudad. At tinatanong din po to sa atin kung nakikita ng tao na nakakasalamuhan natin na tayo po ay mukhang nalilito o naliligaw ng pupuntahan. Lalo na po dyan sa Pilipinas, mahilig po ang tao magtanong kung taga saan ang ibang tao. Kaya ito po ay napaka-common na tanong sa atin sa panahon natin ngayon. Naalala ko po yung panahon na kung saan naging trending ito pong tanong na ito sa social media, at pag sinagot po nila kung taga saan po sila, ay sila po ay sumasayaw. Nakikita po nyo yan sa Showtime at sa TikTok at kung saan-saan pa na social media. Ang di ko lang po maintindihan bakit sumasayaw po sila pag sinabi na nila kung taga saan sila. Siguro po gusto lang nilang i-represent yung kanilang lugar, kaya po sumasayaw sila. Mga kapatid, taga saan ka? Hindi ito tanong para malaman ng Panginoon kung ano yung address mo ngayon. Hindi po tayo tinatanong ng Panginoon para malaman niya kung saan ka naroon ngayon. Bagkus ito po ay tanong para ma-remind po tayo kung taga saan talaga tayo at kung ano ang tunay nating tahanan sa ating buhay. Minsan kasi po sa dami ng ginagawa natin sa buhay na ito, nakakalimutan na natin kung ano yung pinakamahalagang dapat na mga bagay na dapat nating gawin upang makarating tayo sa tunay nating tahanan. Ang sabi ko po rito, our generation is very distracted and very diverted. And many Christians today have already diverted away, absent-minded, and confused from their journey as if they thought that this world is their final destination. Baka po isa po tayo sa mga Kristiyanong ganun mag-isip. Ang mensahe na ito na ating tatalakayin ay patungkol pa rin po sa bagay na nagnanakaw ng kagalakan natin sa Panginoon. At isa na nga po dito, yung tinatawag na worldliness o makamundong pamumuhay. At pag sinabi pong makamundong pamumuhay, kasama na po dyan yung ating pag-iisip, yung ating pananalita, at of course, yung ating mga gawa. Pag-usapan po natin mga kapatid, how being worldly robs our joy in the Lord. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, gusto ko lamang po sa inyo i-define kung ano yung ibig sabihin ng worldliness. At meron po ako ditong 3 definitions na magbubuod ng ibig pong sabihin ng worldliness. Number 1, sabi ko po rito, carnal. Ibig sabihin po ng carnal, loving the world's sinful values, sinful morals, more than God's truth. Kung napapansin mo na yung sarili mo
na mas pinapahalagahan mo na yung value ng mundo kaysa sa sinasabi ng Biblia. And then nagsisimula na po tayo maging worldly. Nagsisimula na po tayong maging makamundo. Pangalawa, materialistic. Seeking pleasure, wealth, status, and approval above God's will. Para bagang mas importante na sa atin yung ating estado dito sa mundo, yung ating yaman dito sa mundo, at nakalimutan na kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kapag ito po yung ating pamumuhay sa oras na ito, nakahilig na po tayo sa mundo. Nagiging worldly na po tayo. Pangatlo, yung tinatawag na secular, ibig sabihin po, living as though God is not the highest priority. Yung tipo bagang ang Diyos na po sa iyong mga prioridad, siya na po yung panglas. Imbes na siya po yung number 1 natin, siya po yung priority natin, sa ating pong priority list, siya na po yung panglas. Nakalimutan na po natin siya at hindi na natin siya inuuna sa ating buhay. Then, nagiging worldly na po tayo. Nagiging makamundo na po tayo. Kung babalikan po natin yung binasang mga talata patungkol sa pagtakas nila Lot at ng kanyang pamilya sa Sodoma at Gomora, mag-focus tayo doon sa asawa ni Lot. Na bagamat kung pag-aaralan po natin yung Book of Genesis, wala naman pong nabanggit talaga na mga detalye o mga talagang espesipiko na mga information patungkol po sa asawa ni Lot. Kung sino siya, saan siya talaga pinanganak, o kahit nga mismo po yung pangalan niya, hindi nabanggit. Pero may isang bagay po na siyang ginawa na hanggang ngayon sumisigaw sa kapanahunan po natin ngayon, na nagbibigay ng aral at leksyon lalo na sa atin na sumusunod sa Panginoon. Basahin po natin doon sa 19:21 hanggang 26. Ano po? Dito tayo sa 22 kasi nabasa na po ito kanina. Magsimula tayo dito sa 22. Ang sabi rito, magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ayan. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Na magkagayoy nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupaing yaon. Sa 26 ang sabi dito, datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Kung papansinin niyo po yung picture dyan na nasa gilid, pinaniniwalaan po doon sa Israel na yan daw po yung haliging asin na asawa ni Lot. Ano po? At makikita po natin dito sa mapa na kung gaano yung kalayo yung Zoar sa Sodoma at sa Gomora. At mapapansin po natin to, sakop po to ng Moab, na kung saan nung panahon nila King David, ang Moab po, isa po sa mga kinakalaban nilang kaharian. Mapapansin po natin yung Zoar, nasa bandang ilalim po siya ng Sodoma at Gomora. Doon po sila tumakas nung panahon po na yon. Ngayon, ang tanong, ito po bang kwento ng pagkagunaw ng Sodoma at Gomora, ito po ba ay totoo? O
O baka naman po imbentong kwento lang ito. Baka naman to parang mga mythological story lang po ito na mga paniniwala. Pero hindi po yun ang ating pinaniniwalaan dahil alam po natin na sa Biblia, totoo na nangyari po ito dahil sinugundahan ng ating Panginoong Hesus ang patungkol po sa pangyayaring ito. At matatagpuan po ito sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 17, talataang 18 o 28 hanggang 32. Ang sabi po rito ng ating Panginoon, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon ay nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, ay huwag nang manaog upang kunin ang mga ito. Gayon din ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Pansinin po natin, kaya naniniwala tayo hanggang sa panahon natin ngayon, bagamat hindi natin nakita, kahit po yung mga geologists, hindi po nila alam talaga kung saan talaga yung eksaktong lugar ng Sodoma at Gomora. Pero naniniwala tayo na nangyari po ito dahil inulit po na banggitin ng ating Panginoon nung siya po ay nabubuhay dito sa lupa. Alam naman natin na alam ng asawa ni Lot na kapag ginawa niya po yung paglingon, mamamatay po siya. Dahil po, winarningan sila ng mga anghel na kasama nila. Sa verse 17, kung babalikan natin sa Genesis chapter 19, verse 17, sabi, huwag kayong lilingon, baka kayo'y mamatay. Kaya alam nila Lot at asawa ni Lot na kapag sila po ay lumingon, may consequence na mangyayari. Pero hindi niya matanggap ng gabi na yon, kasi gabi po sila tumakas na sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan nila, lahat ng pag-aari nila, pati bahay nila, ay matutupok ng apoy. Kaya marami pong mga ngaral at mga ministro ang naniniwala na ang dahilan po kung bakit lumingon sa likuran ang asawa ni Lot ay dahil po sa mga ari-arian na kanilang naiwanan doon. Dahil dito, naging isa po siyang haliging asin. Mga kapatid, do not be distracted. Do not be like Lot's wife. Huwag tayong maging katulad ng asawa ni Lot. Dahil hindi po tayo sa mundong ito tinawag. Basahin po natin yung 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. Ang sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang sabi ko po, if we begin to love the world, that is the end of our joy in the Lord. Tandaan po natin yan. Karamihan sa atin, alam natin kung saan talaga ang ating destinasyon. Lalo na po yung mga matatagal na Kristiyano, alam naman na natin Alam na natin na sa langit tayo pupunta. Pero ang problema, mga kapatid, para tayo yung asawa ni Lot minsan,
na lumilingon-lingon pa rin sa likuran natin. Nadidistract tayo sa ating paglalakad patungo sa langit na bayan. Yung alam na natin yung daan at dinadaanan na natin, pero minsan napapalingon pa rin tayo sa likod. At tila bagang parang gusto nating balikan yung ating nakaraan. Sinabi na nga ni Christ, diba? At alam nating lahat na hindi tayo taga rito sa mundo. Sabi niya yun sa John chapter 17, kung babasahin niyo po sa verse 14 hanggang 16, na nanalangin siya sa kanyang ama. Sabi niya, nandito sila sa mundo pero hindi sila taga rito. Ano? Kaya tanda natin na we are not from this world. Hindi po tayo pinili at tinawag para manatili dito sa mundong ito. Pero ang tanong, bakit po minsan ang ating pamumuhay para bagang ayaw na nating umalis sa sanlibutan ito? Na para bagang yung pamumuhay natin ngayon, hindi natin iniisip na maaalis tayo sa mundo pagdating ng panahon. And then we are asking ourselves, why I'm not happy anymore? Why I'm not glad anymore with God's presence? Why I'm not joyful anymore with the church? Bakit wala ako sa mood mag-attend sa mga gawain sa Panginoon? Ba't hindi ko na malaman kung ano ang gusto ng Panginoon sa akin this year o this month or even today? We are confused. We are absent-minded. Bakit tinatamad na tayo mag-pray, magbasa ng Bible, at mag-devotion sa Panginoon? This message mga kapatid, should remind us on why we are here at kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. At yun ay ayaw ng Diyos na magumon tayo dito sa mundo at makalimutan natin na tayo ay mga citizen sa langit na bayan. On May 18, 1980, Mount St. Helens, may isang bundok po, ang pangalan niya ay St. Helens sa Washington State. Sabi rito, authorities ordered evacuations because scientists warned that the volcano was about to explode. Most people left. Karamihan sa mga tao, umalis po sila sa kanilang mga bahay. However, there's an old man named Harry R. Truman. Tandaan mo natin, hindi po ito yung president ng US. Kasi po yun, Harry S. Truman naman yun. Itong tao na to, ang pangalan niya, Harry R. Truman. Ang middle initial niya po ay R. Siya po siyang 83 years old. At ang sabi rito, he is a lodge owner. Kasi po doon sa Washington, marami po yung mga lodge na bahay doon, yung mga gawa sa mga malalaking kahoy, you know? And he refused to leave. He loved his home so much that he repeatedly said he would stay. And when the volcano erupted, he and his lodge were buried under hundreds of feet of volcanic debris. His body was never recovered. Kita nyo po dyan yung kanyang picture at yung kanyang pangalan doon sa ginawa po nilang mga parang lapida para maalala kung sino po yung namatay doon po sa aksidente po o sa insidente po na yon. Makikita po natin dito na minsan kahit alam na po natin na pag nag-stay po tayo dito sa mundo o ayaw nating, para bagang ayaw nating umalis, na para bang komportable na tayo dito sa mundo. Kasi po minsan ganun eh.
Kahit naman sinasabi natin gusto natin pumunta ng langit, pero ang ginagawa natin sa panahon natin ngayon para bagang ayaw natin pumunta ng langit, kundi mag-stay tayo dito sa lupa. Alam na natin may kamatayan po dito, pero minsan ang tao mas gusto pa rin dito sa mga temporaring bagay, dito sa mga bagay na ikamamatay nila. Katulad nung matanda na alam niya naman na may volcanic eruption na darating, pero mahal na mahal niya yung bahay niya, hindi po siya umalis. Hindi po siya umalis. Kaya nalibing po siya doon kasama ng kanyang bahay, kasama ng kanyang ari-arian. How to overcome worldliness? Sa oras po na ito mga kapatid, isa lang bagay ay bibigay ko po sa inyo. Ito po ang dapat nating gawin. Gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Kung minsan kasi nakakalimutan po natin. Pero ito po ang isang solusyon para hindi po tayo magumon sa mundo. At ito po ay set your minds on heavenly things. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 2, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Alam niyo po mga kapatid, kung laging nasa mundo, nandito, ang ating mga mata, hindi tayo makakapunta sa langit. Diretsahan ko na po sasabihin. Isipin niyo po si Kristo nga, nung nabuhay dito sa mundo, lagi po siyang nananalangin. Lagi po siyang nakatingala sa langit. Kasi alam ni Christ na yung kanyang ama nandun sa langit. Ang kanyang tahanan nandun sa langit. Tayo po, na mga tagasunod ni Kristo, ganun din po ang gawin natin. Lagi nating ituon yung ating mga mata, ang ating mga isip, sabi ni Paul, sa mga bagay na nasa langit. Hindi sapat yung naniniwala ka lang na may langit, kundi dapat dinadaanan mo yung papuntang langit, yung mga daan na papunta sa langit. Kung si Lot at ang kanyang pamilya, pinapunta sila sa Zoar para po doon sila mabuhay at para hindi sila mamatay doon sa mga asupre na apoy. Ang langit po, iyan ang ating Zoar. Yan po yung lugar na kung saan wala na pong kamatayan, wala na pong kasalanan, wala na pong madumi, wala nang pag-iyak. Sabi sa Revelation chapter 21 verse 27, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya gagawin po ni Satanas ang lahat para hindi po tayo makapuntang langit. Gagawin ni Satanas lahat para maituon po natin ang ating sarili sa lahat ng bagay except sa daan papuntang langit. Yun ang ayaw niya sa atin. Kasi siya po mismo, hindi siya makakapuntang langit. Kaya naghahanap siya, nagre-recruit siya ng mga kasama niya papuntang impyerno. Huwag po tayong magpa-recruit kay Satanas, mga kapatid. Kundi lagi nating alalahanin ang kagalakan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Upang sa gayon, ito po ang mag-push sa atin, mag-motivate sa atin araw-araw para magpatuloy at hindi lumingon sa ating likuran. Naalala ko tuloy yung sabi ng isang Christian writer na ang pangalan po niya ay si Corrie ten Boom. Matanda na po itong Christian writer at marami po siyang aklat na sinulat. Ang sabi niya po, if the devil cannot make us bad, he will make us busy.
Ulitin ko po, if the devil cannot make us bad, he will make us busy. Sa Tagalog, ang sabi niya, kung si Satanas, hindi niya tayo kayang gawing masama, gagawin niya tayong busy. Gagawin niya tayong abala. Anong abala? Abala sa mga bagay sa buhay na ito. Abala sa kung ano-anong ginagawa natin sa ating buhay. Eh ang tanong, ano yung mga pinagkakabisihan natin sa panahon natin ngayon? Sa araw-araw. Kasama po ba si Lord doon sa ating pagiging abala? Sa lahat po ng ginagawa natin araw-araw. Do we have time to remember that God is preparing us to go to heaven? Mga kapatid, huwag tayong papayag na madistract tayo ni Satanas. At sa bandang huli, saka natin marirealize na wala na tayo sa Panginoon. Bilang pagtatapos ng ating mensahe, ang sabi ko po rito, the Word promises happiness, but it can never give the lasting joy that only Christ provides. Its pleasures are temporary, its treasures fade, and its promises always leave us wanting more. The more we love the Word, the less we delight in the Lord. God did not save us so that we would chase the passing pleasures of this age. He saved us to know Him, to walk with Him, and to find our greatest joy in His presence. As David declared, in your presence there is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. Today, let us examine our hearts. Has the Word captured our affections? Have success, possessions, comfort, entertainment, or the approval of others become more important than Christ? If so, the answer is not simply to try harder. It is to return to Jesus. Repent of worldliness, renew your mind with God's Word, and seek first His kingdom. Pagpalain po tayo mga kapatid sa araw na ito, at nawa na-remind po tayo na para hindi po tayo manakawan ng kagalakan sa Panginoon, ay manatili po ang ating mga mata, ang ating mga isip na nakatuon sa langit na bayan. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa linggong ito, at ingatan po tayong lahat. Ang kapayapaan po ng Panginoon ang ibinibigay ko po sa ating lahat. God bless po.